more than 3 years, relentless, persistent, methodical na paninira nila against sa mga Dutertes. Tingnan natin anong resulta. Vice President Sara Duterte remains unbowed despite being blooded and bludgeoned by these persistent, incessant, and methodical attacks against her person. So, nanatili pa rin siya nakatayo. Tingnan mo, sila, ano nangyari sa kanila? Isang pangyayari lang, nagsitakbuhan na. Ito naman, attorney, sa paghihiwalay ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, muli itong napag-uusapan na naman. Ito, taga Luzon na mismo ang nagsabi, si Congressman Kiko Barzaga, na humiwalay, lalo na itong Mindanao. Alam natin na meron ng mga pag-uusap din, mga topic na ganyan, kasi kaya naman daw na mag-stand, maging independent ang Mindanao, kasi nga, sa mahabang panahon, yung mga resources natin dyan sa Mindanao, napaghahati-hatian. Minsan doon lang sa mga malalaking mga lugar, no? Na, kumbaga, nagre-remit dito sa national, centralized, pero yung bansag na land of promise, parang naging literal na nagiging land of promise compare sa mga ibang lugar. Pero malaki ang naiko-contribute, no, sa kabuuan sa ekonomiya ng Pilipinas dyan po sa Mindanao. Sa tingin nyo po, ito po ba ay posible? Alam natin medyo mahaba-haba ang proseso nito kasi kailangan mo rin yata ng mga bansa na susuporta dito, mag-sponsor kumbaga. Posible ba ito? And napapanahon na ba? Ano bang nakikita nyo rin po? Bakit lumulutang itong ganitong mga usapin muli, attorney? Kaya nga, personally, kahit ikaw, I know, are you from Mindanao? Taga Visayas po ako, attorney. Kapag, opo, taga Visayas. Doon ako pinanganak, pero dyan sa Mindanao yung ating kabila na rin. I'm not, being Mindanao, no, personally, I'm not in favor of the Mindanao being separated from the Republic. Pero, as I grew up in Mindanao, yan ang issue, historical issue yan, palagi na nire-raise. In fact, yan ang parang cause ng ating mga Muslim brothers, yung kanilang rebellion to really secede from the Republic. Dahil in the first place, sabi nila, sipalit mo talaga itong Mindanao from the very beginning. Now, we cannot bring back the hands of time. Ang sa akin lang, huwag sana nilang gatungan itong parang feeling ba na natutulog ba. Huwag itong gisingin. Kasi this is the parang ito ang pinaglaban ng ating mga kasundaluhan. Imagine, major wars happened in Mindanao. At saka, karamihan ng mga sundalo natin na-assign yan sa Mindanao, mga kapulisan. Whose purpose, whose mission is to keep the Republic intact. Kasi ang daming puwersa dito na gustong hiwalay sa Mindanao because of that hindi ma-deny, undeniable na reality na ang Mindanao ay major, parang kami ang parang source of wealth doon sa national. 90, I'm not sure of the percentage, basta 60 or 70% ng income ng Mindanao pumunta doon sa ating nasyonal, magkano lang ang ibalik sa Mindanao. Yan ang Mindanao ang bumubuhay ng Pilipinas. Ngayon, tingnan mo, ang Mindanao, sinabihan pa na Sub-Saharan Republic. We've been feeling itong discrimination
centuries old na discrimination. I-connect natin ito kay President Duterte, kaya makita natin yung galit sa Imperial Manila kasi majority of them, hindi lang masasabi nila. They cannot accept second class citizen kasi second class man yung tingin nila sa Mindanao to lead the country. Ngayon, kaya makita mo yung discrimination, yung double standards. Tingnan mo how they treat Mindanao noon as against yung mga taga-Imperial Manila. May double standards sa lahat ng mga pag-uusga. Tingnan mo how they demonized Vice President Sara Duterte. Mga elite yan sa Manila kasi they cannot afford na another Mindanao noon maging leader kasi it's an anomaly to them. It's an anomaly to them. They want to perpetuate yung idea na taga Imperial Manila lang ang mag-lead ng country natin. Na ngayon, dumating naman itong issue, tingnan mo, graft and corruption, itong mga flood control, ghost projects, saan nangyayari yan? Karamihan sa Luzon. Pero parang pira ng Mindanao yan na kasama diyan sa ninakaw nila. So nabubuhay naman itong issue na ito. I hope bigyan nila ito ng seriousness kasi baka ang taga Mindanao ay makaisip ng masama. Ako, ayaw kong ganyan eh. Pero kung wala na tayong magawa, baka masabay tayo sa agos. So, it's the duty of the Republic, it's the duty of the government to keep the Republic intact. At saka, it's the duty of the government na ipapil nila sa taga Mindanao na ang taga Mindanao ay hindi discriminated. Mindanao, bigyan nila ng recognition kung ano yung contribution sa Mindanao sa kabuuan ng ating republika. Yan ang masakit. Kaya nga, tingnan mo si Barsagan, so, brings that issue again. So parang inaawikin niya yung mga natutulog na mga damdamin. Mahirap yan eh. Kumbaga sort of reminders ito palagi sa gobyerno, attorney, pag nabubuksan itong issue ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. So i-take dapat ito seriously kasi every time na nangyayari ito, nabubuksan yung usapin, marami ang taga-gobyerno ang tumututol, ganito, ganyan. Pero after niyan, hindi naman nila nakukuha yung ano ba yung reason kung bakit ito nagka-come up, which is dapat, kumbaga, nabanggit mo kanina kung ano yung karapat-dapat na ibigay sa Mindanao kasi malaki yung contribution niya sa ating bansa. Dapat ganun din kabilis ang kasi napag-iiwanan po yung Mindanao compare sa ibang lugar po sa ating bansa, attorney. Yes. Kasama Adman, mabuti ka taga Cebu kay. Kami taga Mindanao. Ako, I'm already 60 years old. Pero ang experience ko this is not this parang half of the century of my existence. Feeling ko ay discriminated yung taga Mindanao. At taga Mindanao yan. Tingnan mo, hindi nakapagpigil si Haidar yan. Kasi kanyan ang feeling nila eh. Sub-Saharan yan. Sa mga Mindanao, walang pinta yan. So, ngayon, tingnan mo, for the first time, naka-produce tayo ng Mindanao noon na presidente, for the first time na pagbigyan tayo ng panibagong respeto. At saka yung Mindanao, naka-experience ng malaking parte ng infrastructure development because Mindanaoan o Mindanao noon was our president. Kaya nga di mo mapigil how Mindanao noon reacted or react to the injustices committed against the Dutertes. Because nakita namin how the historical injustices were somehow parang
nabigyan ng kunting parang respite, pahinga ba during the time of 6 years ni President Duterte. Ngayon, nawala si President Duterte, tingnan mo naman yung discrimination. Ang nangyari na parang caught in the eye talaga na under plain view doctrine na yung ghost flood control projects, kitang-kita sa mga mata, doon nangyayari. Bakit ang investigation dito sa Mindanao? Iyan ang masakit sa taga Mindanao. Kung may mga anomalies dito, unahin mo natin yung caught in plain view. Hindi itong huhukayin pa, hahanapin pa. So, nandiyan naman yung parang mabubuhay naman yung natutulog na yung feelings na parang api. So, yan ang masakit. Yan ang mahirap. Huwag sanang kuan pa yan. Dapat it has to be stopped. Kasi mahirap yung damdamin kasamang Jade at kasamang Edna. Opo. Masagat. Mahirap yung damdamin ng masagat. Attorney, sa nakikita nyo po, no, lalo na nitong mga nakalipas, nagiging epektibo pa ba yung paninira para ibagsak ang isang kalaban sa politika, or mas nagiging epektibo sa panahon ngayon yung higitan na lang yung kanyang mga nagawa po? Nakita natin for more than 3 years, relentless, persistent, methodical na paninira nila against sa mga Dutertes. Tingnan natin anong resulta. Vice President Sara Duterte remains unbowed despite being blooded and bludgeoned by these persistent, incessant, and methodical attacks against her person. So, nanatili pa rin siya nakatayo. Tingnan mo, sila, ano nangyari sa kanila? Isang pangyayari lang, nagsitakbuhan na. Pero how does the president, the vice president, parang just respond to all of these attacks against her? Sabi nila, bakit maganda pa rin hanggang ngayon? Ang iba nagkasakit na, siya maganda pa rin, walang sakit. Opo. Dito naman po hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin pong investigation na attorney. Nakikita nyo po ba na isa itong pamamaraan para mailihis na ang issue at maiba na yung naratibo ngayon? At sa nakikita nyo po sa ground, lalo na po dyan sa inyong nasasakupan po, no, sa Agusan, nakikita nyo po ba, frustrated ba yung ating mga kababayan? Parang naiiba na ba yung kanilang nakikita? Kasi parang nakokontrol po, yun yung nababasa din natin sa social media na nakokontrol. Kasi after nung matinding pasabog ng naging resource person dyan po sa Senado, na nadadamay yung speaker, at iba pa, nabanggit pa nga yung address malapit sa Malacanang, after nun, biglang nawala po. At ito na po ang mga pangyayari. Parang wala nang tayong naririnig. Maliban na lamang, meron pa nga mga issue na pinatawag si speaker. Ngayon naman, ayon na naman na gusto pa niyang i-postpone yung kanyang hearing sa Wednesday. Ano po ang basa niyo po rito, attorney? Alam mo, Almar, sa aking mga pag-usap-usap, yung mga chika-chika ng mga kaibigan dito, from the time that the ICI was formed, nakita natin na talagang ito ay walang magandang pupuntahan. If the objective really is to find out the real culprits, the masterminds and the perpetrators of this
grand corruption, monumental corruption that happened to our country or still happening to our country. Why is it grand? Unprecedented yan, hindi yan nangyayari. Yung mga corruption scandal noon, naku, parang barya lang sa amount na kinuha nila, ninakaw nila sa taong bayan. Yung pag-create lang ng ICI, hanggang ngayon nakikita natin, lalo na yung investigation ay pwede ba yan? Yung parang sikreto lang. How can that be acceptable? How can that be credible? So, that in itself, ang mga tao ay parang, sa akin parang, ako, I cannot speak for them, pero yan ang narinig ko sa kanila. Yung wala na lang, parang apathy ang nangyayari. Kasi alam na natin kung ano ang mangyayari. Alam na natin kung sino ang nagnakaw. It doesn't take a rocket science to know that. You don't need to become an accountant. You don't need to become a genius to know who stole our money. Budget man yan, dokumento man yan. At sa kung walang budget, walang expenditure. Yun lang kasimple. Hindi mo yan na nakaw na parang scheme talaga na parang elaborate. Simple, there was a budget. There was an insertion. At saka yung budget na yan, ini-implement. Yung implementation, wala pala, ghost pala. If not ghost, substandard. So yun, sino ang nag-approve? Lahat. Hindi na kailangan pa yan eh. So mga tao alam nila, kaya nga, the people are just watching. Yan ang feeling ko. Ako, I'm just watching. Wala tayong magawa. May ICI. Sige, tingnan natin. Pero as to credibility, mahirapan dyan kasi number one, why is it that the investigation is kept from the public? Why is it that the investigation is done in secrecy? Ang idea, where is now the idea of transparency? Yan ang, kung walang transparency, walang credibility. Yan talaga ang logical na conclusion. Po, Attorney, huli na lang. Sa inyo pong pananaw, epektibo o may saysay pa itong mga anti-corruption rallies na isinasagawa po ng ating mga kababayan? At sa tingin po ninyo, affected ba ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga nangyayaring rallies na ito? Hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung anong nasa isip niya, ano nasa kanyang damdamin, kung what's in the minds of the people in Malacanang. Hindi ko alam kung affected ba siya o hindi. Yung mga rallies, karapatan niya ng mga tao. Kung gusto nila, gawin nila. Yun man lang talaga ang para bang personal choice yan. Yung mga, if you feel like, kaya nga, yung bata nga, kung ginugutom yan, mag-iiyak yan, mag-protesta yan. Yung, kahit na aso natin, kung hindi mo na pinapakain, tahol ng tahol yan kasi nag-protesta yan. So, yung mga tao, kung talagang feeling nila ay ninakawan sila, malaki ang pagnanakaw, na sana para sana yan sa services na sa bansa, sa bayan, if they feel aggrieved, so yan ang mga legitimate way of expressing your grievances. Under the Constitution, yan. No law shall be passed abridging the freedom of speech, expression of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Yan, Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution. Alright, Attorney, daghan kayong salamat sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo.